Yo, what's up everyone? Ako si Kuya A at this is Chatbox 111. And for today's video, meron tayong makakakwentuhan, makakausap na isang motovlogger sa YouTube. Actually, matagal na siyang vlogger nung di pa siya nagmumotor. Ang ginagamit niyang motor is Yamaha YTX 125. So kung Yamaha user ka, YTX 125, bagay sa ito. At kung nagmumotor ka, nagra-rides ka sa mga malayong lugar, panoorin mo rin to. Kung nagsisimula ka rin gumawa ng content, marami na rin siyang pinagdaanan about sa content creation. Marami ka rin matututunan sa video na to. So, huwag na natin patagalin. Pakilala ko na sa inyo ang pinsan ko, si Marben Sabaria of Budget Viajero. Hey, what's up? Budget Viajero po sa YouTube. Ayan, meron ako sa Facebook. Mainly, ang pinaka-platform ko po ay YouTube. Ayan. Kung gusto niyo po ng long ride, usapang motovlog at usapang Yamaha YTX 125. Ayan. Bagay na bagay po kayo sa channel ko. Marami po kayong matututunan, maintenance tips, tsaka long ride tips. Ayan. Ako po si Marben Sabaria. Ako po ay graphic designer na nakabase sa Zambales. Dumayo pa ako dito sa Bulacan para lang kay AA, para sa Chatbox 111. Yes. Para i-share yung knowledge ko, yung karanasan ko, mga behind the scenes regarding sa channel ko ngayon. Budget Viajero. Yung pangalan ng YouTube mo, Budget Viajero, di ba? Explain mo kung bakit. Ang gusto ko kasing content ay yung mga tipid tips habang bumabiyahe. Kasi parang na-realize ko siya na nung... Ano to Commute to commute. Commute yan dati. Noon dati kasi, mahilig ako pumunta sa probinsya sa amin, sa Sorsogon. Taga doon ako Mahilig akong pumunta doon nang walang kapera-pera. Tapos, yung mga lugar na magaganda doon, it's either libre o kaya lalakarin ko lang. Ayan. So, parang nagkaroon ako ng mindset na, ay, pwede ka naman pala makapunta sa mga lugar na magaganda. Basta, mahigpit ka lang sa budget o lalakarin mo lang. Ganon. So, nag-isip na in Connect to Travel. Minsan, bukod dun sa Sorsogon, napunta din ako ng Negros sa nanay ko. So, libre din yun. Sige, tapos pupunta din sa mga lugar na na magaganda. So, parang puro libre lang. Oo. Tsaka commute ka lang noon, di ba? Tapos parang gusto kong mag-share ng knowledge kung paano makakatipid, makaka-commute sa ganito. Yun yung unang plan Yun yung unang plan kung bakit Budget Viajero So, ganun muna. So, nag-edit ako nag-try ako ng one time. Trinay ko yung commute, yung Mount Kulis nga yun Actually, 2 days yata sa Mount Kulis. Puro commute lang? Oo, puro commute lang. So, lahat ng detalye nilagay ko doon. Lahat ng detalye, ganyan. Oo. Di ba dati nag-vlog ka dati na nag-commute? Saan ba yun? Maramo River. Maramo River, yun. Yun din, yun. Ayan, check commute niya, din yun. Maramo River. Kasama siya doon. So, parang ang nangyari, nanawa ako. Kasi parang, ilang buwan kong ini-edit. Tapos, ang manonood lang, sabi ko, wow, siguro, ang daming information ko nilagay, useful. Tapos, pag-upload, ang nanood lang, hanggang ngayon, hanggang 400 lang. So, parang na-discourage ako dun sa views. Parang dumanting ako sa phase na na-discourage ako. So, pagkatapos nun, after mga few years, parang dahil sa pag-ibig, dahil sa babae, gusto kong bumili ng motor. Dahil sa kanya kaya ka bumiling motor, hindi para mag-vlog. Hindi para mag-vlog. Kasi tiga Zambales yung nililigawan ko. Gusto mo siyang puntahan. Tapos taga Bulacan ako. Kada punta ko doon, gagastos ako ng 3,000. Kukommute ako. Magbabayad ako ng 1,500 para sa kotse. Pabalik, 1,500 din. Di 3,000. Syempre, liligawan mo yung mga tito niya, liligawan mo yung magulang niya. Bibigay ako ng alak, bibigay ako ng pamerienda, ganyan. Sabi ko, iniisip ko, magmotor na lang ako. Takot ako sa motor nun kasi yung bahay namin. Hindi ka pa masyado nagmamotor nun, di ba? Hindi ako nagmamotor nun. Bumili ka ng motor, hindi ka pa masyadong marunong. Wala talaga akong kaalam-alam.
Pinag-practice na mo yung motor ko, diba? Pinag-practicean ko yun. Dito lang sa Bulacan, DRT, ganyan, paikot-ikot ako. Wala akong kaalam-alam nun. Dahil yun sa babae nga. Tapos nung nakabili na ako, parang mas, na-conquer ko yung fear ko sa pagmumotor. Kasi nga, nakatira kasi ako sa bahay na sa Villarama. Napakadaming aksidente dyan sa Villarama. Sa highway yun eh. May dumating nga sa point na, basta pag may pumutok na malakas, Alam mo na, alam ko na yun. may nabangga. Ay, may nabangga na naman. Lalabas na naman ako. 5 years old pa lang ako, nakakita na ako ng, nag-aabang kami ng nanay ko doon. May nagbanggaan. First time kong makakita ng patay na tao noon. So, ayun, doon nag-start may yung trauma fear ka, ko. may trauma. Oo. Puro involved, puro motor. Well, minsan nakakita ko ng van, pero madalas motor. Oh. Doon ako na-trauma. Paano mo na-overcome yun? Na-overcome ko nga yun dahil sa baba. Hamakin ng lahat. yun doon ka siya na-overcome. So, sabi ko, bahala na. Basta makatipid, may mas mas practical, mas magawa ko pa yung needed na gawin, mas makatipid. Ayun nga. Just doon na nag-start yung parang doon nung na-overcome ko yung fear. Sabi ko, wait lang. Pwede pala ako makapunta kahit saan nga pala, no? Kasi may motor na ako. May lisensya na ako. So, kahit saan gusto ko. Doon na nag-start yung, nung nawala yung fear ko, na-overcome ko yung fear sa pagmumotor. Doon na, ay, pwede ako pumunta sa ganito, sa ganyan, na dati hindi ko nagagawa. Na hindi ka pa nagbablog? Hindi pa ako Hindi mo pa binablog yun? Oo, hindi ko pa binablog Yung yun. mga motor-motor. Doon ako nag-switch to motovlog. Kailan mo na-realize na pwede palang mag-motovlog? Matagal ko na siya nakikita Nung nagmo-motor ka, nung bumili ka ng motor, naisip mo agad na na pwede ka mag-vlog ng motovlog. Hindi. Oh. Hindi. Ano talaga, pang service lang. Tapos nung after talaga na overcome ko na yung fear ko. Kasi gusto ko talagang ako kasi si Boy sulit eh. Gusto ko sulit yung ganito, sulit yung ganyan. So, doon ko nakita na, ay, pwede pala. Doon ako na-inspire lalo na, ay, pwede pala akong pumunta sa ganitong lugar. Kahit yung commute kasi, mas mahal pa minsan yung pagko-commute. Kailan ka, nag-switch? Kailan ako nag-switch, oo. Nung na-overcome ko na yung fear ko, nung marunong na ako. Which is, mas naging successful yung channel mo dahil nag-switch ka, di ba? Oo. Mas nahanap ko yung audience ko, ayan. Na-realize ko dun sa part na yun. Sa panahon kasi ngayon, konti na lang yung nagko-commute. Mas marami yung nagmumotor. Oo. Di ba? Oo. Although meron pa rin mga nagko-commute papuntang work. Pero kapag gagala sa mga ganito, sa mga malalay, sa mga pasyalan, madalas siya nakasasakyan, nakamotor. Oo, okay. Walang nagko-commute. Kaya usong-uso na talaga sa Pilipinas ngayon. Kaya nag-click yung motorcycle touring. Yan. Yun. Then, tapos para sa akin, ganun. Yun, tapos nahanap ko din yung yung audience mo dahil sa YTX sa motor. Oo. Dati kasi target ko lahat. Ganun pala. Kailangan mong i-narrow down yung audience mo. Kasi mahirap yung mamaya-maya, magmumotor ako, tapos mamaya mag-graphic design. Ganon. Kailangan hatiin ko siya. Kung gusto ko ng graphic design, puro graphic design lang. Bakit YTX 125? Pinag-isipan ko talaga siya eh. Okay. Kung automatic ba o yung motorsiklong manual. Since mas gusto ko kasi yung parang may knowledge din ako sa isang bagay na mahirap bago yung madali. Madali kasi automatic eh. Parang iniisip ko, manual na lang muna. Sa bagay. Para marunong din akong mag-manual. Para pag magmamatic ka, mas madali na, no? Oo. Bukod doon, kasi ako eh, visual artist. So, parang mas inclined ako sa kung ano yung itsura ng motor. Okay. Mahilig ako sa classic. Yung mga ganong gwapong motor tignan. So, yun yung pinaka-main reason kung bakit YTX 125 yung pinili ko. Kasi para siyang classic na classic. Tapos, practical din. Kasi mura. Compare sa automatic. So, dun na muna ako sa beginner bike, sa starter bike. So far, ano naman yung mga mga nagugustuhan at di mo nagugustuhan sa Yamaha YTX? Meron akong video na ginawa yan eh. Kung ano yung mga cons eh. Pros and cons eh.
Pero yung hindi ko nagustuhan na nag-stand out sa kanya, parang wala naman. Bukod sa gusto ko lang siyang i-upgrade just in case. Pero yun, practical kasi siya, tapos subok ko na kasi yung So, ang ibig sabihin, kaya wala kang hindi nagustuhan kasi kumbaga yung mga bagay na, yung mga cons niya, normal lang talaga pag may motor ka. Normal talaga na may cons. Ngayon, oo. Sa bagay. Sa loob kasi ng 4 na taon, parang hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya ng malala. Though may mga repair na biglang nag-occur, sakit, may sakit si YTX eh. Pero sobrang dali lang niya solusyonan. Ang YTX kasi, parang siya, no? Simple siya. Simpleng motor. Kumbaga, hindi katulad ng mga bagong scooter ngayon na parang komplikado na yung mga parts nila. Ang YTX parang siya, parang old school, classic. Yeah, oo. Yung mga tricycle na, Ayun. Oo. Basically, pantrabaho. Pantra. Oo. Yun nga, simple. Madali siyang ayusin. Okay. Ano na yung pinakamalayo mo napuntahan? Ang pinakamalayo ko napuntahan, Sorsogon. Bicol. Oo. 500, kung galing Bulacan, 500 kilometers. Pero last time, 600. 600. Papunta pa lang yun. 600 kilometer. Latest video ko, Sambales to Bicol, nasa 620 kilometer. Bali, ilang oras may biniyahe? Last time, Last time, ilang oras? Actually, days. 3 days. Ilang beses ka na ba nakabiyahe doon? 3 beses. Kung yun dati, kung dire-diretso kasi, 26 hours. Yung isa, 24. Then, yung itong latest ko, gusto ko mas safe na biyahe. So, ginawa ko siyang 3 araw. Akala ko naman, pabilis na pabilis habang nadadagdagan yung yung experience Pabagal ng pabagal. Sa susunod, baka puntahan ko na yung dadaanan. Hindi kasi, mas marami kang madadaan ng lugar. Mas masusulit mo yung biyahe mo. Oo. Mas marami kang stop. Oo. Mas enjoy, mas relax. Hindi kasi ako yung taong, mahilig sa mabilis. Gusto ko yung safe lang, yung kahit dahan-dahan, walang problema. Ayan. Kaya mas matagal ako bumiyahe compare sa iba na may mga nagko-comment kaya sa akin, parang sinasabi nila mga 12 hours, ganon. 12 sabi hours ko, to Bicol? 12 hours. Sabi ko, bibilis nyo naman ka ako. Yung iba nga. Ilang stopover yun? Ang layo nun. Di ko nga alam kung paano nila nagagawa yun eh. Kahit dire-diretso yun. Dire-diretso lang sila. Siguro nag-stop din sila, kaya lang ngayon, ang bibilis nila compare sa akin. Mabilis sila magpatakbo. Mabilis sila magpatakbo. Sa traffic? Traffic, pag pupunta ka kasi ng Manila lang ang traffic mo eh. Manila lang talaga. Sa mga provincial road, di naman talaga traffic. Oo. Lalo na pag ganyan, motor ka, tas provincial road, singit-singit ka lang. Singit lang. Kahit traffic, singit-singit ka lang. Problema. Traffic lang dyan kapag December. Yung mga 4 wheels kawawa, pero kami na tricycle, singit-singit lang. Walang problema. Oo. Wala kang mararanasan na traffic doon. Pag-usapan naman natin yung yung content creation journey mo. Saan ka nagsimula? Sa yung pinakauna talaga. Ang pinakauna kasi niyan, parang hindi pa uso YouTube doon hindi wala pa sa picture yung YouTube. Parang nahilig ako sa filmmaking. Nung high school ako, sumasali ako ng film contest, mga ganyan. Tapos kung naalala mo kung ano mga pinagagawa natin noon, mga video mga cringe. Asan na ba yung mga video na yun? Wag na yan. mga cringe na bagay na okay, thankful naman ako dahil naranasan ko yung ganun kasi parang nahanap ko yung sarili ko kung saan talaga ako. So nagsimula ako nung high school, tapos nung kausuhan nila Jamich, doon na pumasok sa akin yung YouTube. Tapos parang doon ka na din narinig na pwede ka palang kumita, yung ganyan. So, tapos noon, 2015, nag-start ako mag-upload sa YouTube as a hobby lang. Hobby lang siya actually. Tapos, natigil ako kasi kailangan ko mag-focus sa finances ko kasi hindi naman, naging independent na kasi agad ako eh. Mga 16 pa lang, nagsolo na ako. So, natigil ako noon dahil sa financial difficulties, walang pambili ng camera, and ganyan. Hanggang sa naging okay yung career ko, unti-unti,
nag-level up, hanggang sa dumating sa point na may choice na ako to do this. Ayun, meron na akong pambili ng camera, meron na akong pansustento, ganyan. Hanggang sa dumating yung pandemic, una naging hobby siya eh. Hobby lang siya, pupunta ka dito. Hindi ko iniisip na, ay kikita ako ito at the end of the day, may plan ako, wala. Yung parang ginagawa mo siya para kumita, hindi ganun yung mindset mo. Oo, hindi ganun. Nung bago mag-pandemic, ganun yung mindset ko. Nagre-review, naalala ko nun, pa tayo nun, may review tayo nun. Yung mga parang food vlogs. Oo. Ngayon nga, naisip ko, feeling ko may sumpa tayo eh. Oh, may sumpa ako eh. Kasi lahat ng nire-review kong pagkain, nawawala eh. Nalulugi lahat eh. Anyway, ayun. Pagkatapos ng pandemic. Shoutout sa Awesome Foods. Pagkatapos ng pandemic. Awesome Foods. Oo, yun dati. Pagkatapos ng pandemic, ayun, mas lalong siyempre parang nakulong, nagkaroon ng pagmuni-muni. Mas naisip ko kung ano talaga yung parang gusto kong gawin. Yun. Then, tapos, ayun, edi parang nagkakaroon na ng traction yung ginagawa ko. Tapos, may dumating na hindi maganda nangyari sa buhay, tapos mas lalo nakapag-isip-isip. Ano yun dumating din? Ay, wag naman. Basta tukol sa bata. Ayun, gano'n. Tapos lalo nakapag-isip-isip. Tapos, dun ko na siya parang sineryoso. Sabi ko, starting this November 2023, kakaririn ko na siya. So, simula nun, 2023, kinarir mo na talaga? Oo. Kinarir ko na. Oo. Tama. Paano yun? May work ka, di ba? May work ako. Paano yung time management? Pagdating sa time management, nung una hindi ko siya nagagawa ng maayos eh. Kasi, hindi ako nagiging consistent dahil sa kailangan kong, syempre, kagaya ng iba, kailangan ko mag-commute. Kailangan ko mag-spend ng time sa mga paglalaba, ganyan, mga gawaing bahay. So, hindi ko siya na ma-manage ng consistent. Ayan, hindi ako nagiging consistent. Pero nung dumating yung pandemic, then after pandemic, thankfully, kasama ako sa mga workforce na nagtatrabaho lang sa bahay. Yeah, work from home. Work from home. Mm-hmm. So, mas malaki yung oras na ilalaan ko sa kung ano yung gusto kong gawin. So, after ng work, after 8 hours, hindi ko na kailangan mag-commute, mag-edit na lang ako kinabukasan. So, may time pa ako, after 3 hours, after 2 hours na pag-edit, may time pa ako para gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Yung mga responsibility sa bahay. So, madali lang siya para sa akin kasi naka-work from home ako. So, nung una, dati nahihirapan ako. Kasi dati, mapasok ka sa, Pasig ba? Oo, sa Pasig, sa Ortigas. Nagtatrabaho minsan ang commute dun, grabe, lalo na pag rush hour. Wala ka talagang time. So, doon ko naisip-isip na nga na parang ang content creation ay hindi talaga para sa lahat. Lalo na wala ka may spend na time, talagang kailangan mo pagsikapan, ayan, ganyan. Kumbaga, hindi siya, yung marami kasi nagsasabi, hobby, gano'n, na libangan lang. Pero ang totoo kasi talaga niyan, kapag gusto mo maging content creator, paglalaanan mo talaga ng oras. Hindi siya yung pag may time lang. Di ba? Kapag content creator ka, dapat maglalagay ka talaga ng time para doon sa pag-edit, sa pag-video. Di ba? Hindi siya katulad ng parang games na kung kailan ka lang pwede. Kasi dapat maging consistent ka. Oo. Diba? Totoo yan. Dati nga kasi, nung hindi ko pa masyado siyang naasikaso, may mga freelance project ako na bukod sa 8 hours ko, may freelance project pa ako na tinatrabaho. Hindi nagko-consume yun ng oras. Wala akong nagagawa. Kaya yung mga videos ko, bago nun, nung busy pa talaga ako sa mga freelance project, inaabot ng 1 taon bago ma-upload. Grabe. Inaabot ng 1 taon. Yung unang-unang Bicol ride ko, na maraming nanood, 1 year before yon bago na ilabas. Pero solid naman, di ba? Paglabas mo.
Oo, dun Turning point turning point, oo. Dun yung parang mas ginanahan ako na Oo. pwede pala. na nakuha mo na rin yung niche mo doon. Oo, yung audience ko, tsaka yung niche ko. Ayun, ano ba yung tanong? Hindi, sa time management. Ayun, sa time management, talagang paglalaan mo siya ng oras eh. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa'yo sa YouTube. Parang, na-realize ko na kailangan mo talaga siya paglaanan. Ni-research ko yan eh, actually eh. So, ang dami ko nakita na gumagawa ng content sa YouTube. Tapos, parang nagtataka ako, first salary nila sa YouTube. Last na yun. Hanggang ano na yun? Hanggang 2 years ago na. Kasi, hindi na nagtuloy-tuloy. Oo, kasi bumalik na sa trabaho. Hindi na sila nagtuloy-tuloy. Baka kasi, akala ng iba, kapag sumahod ka sa YouTube, malaki agad. Oo, hindi. Kaya nung sumahod ka ng maliit, nadismaya ka, balik na lang ako sa work kasi ganito lang pala kikitain ko sa YouTube. Oo, totoo Diba? yun. Totoo yun. Maliit lang talaga. Hindi siya yung parang, napakalaki. Yun. Mas pipiliin mo pang bumalik sa trabaho. Totoo lang. Kung wala kang support system.